So guys, 4JA1 Crosswind 2.5. Ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin natin tong steering pump kasi may may possible na leak siya, so singaw. Ang reason niyan, wala naman siyang tagas, wala namang leak yung mga oil seal. So nangyayari niyan, medyo pagka pinihit mo yung manibela, para siyang nanlalaban at nabalik dito yung fluid, so may bula, may bubble siya, nabalik dito, so itong reservoir niya okay naman yan, at saka yung hose, kasi minsan yung kadahilanan din minsan pag may leak yung hose nyo, pag may butas, nakakahigop yan ng hangin, nakakahigop ng hangin, tapos ibabato niya ulit dito, so may kasama ng hangin, pagbalik doon sa reservoir, aapaw yan, kasi may kasama siyang bubbles, aapaw siya. So yun, dito muna tayo, recondition natin, bubuksan natin to. So meron tong bolt, bali dalawa dito, isa, dalawa, tapos pangatlo tong isang adjuster, apat yung nasa likod, ayan, apat. So number 12, 10, 14, yan. So ito yung adjuster niyan para tumigas yung tension ng belt nyo, so magpapalit na rin tayo ng belt niyan. So simulan na natin, pwede nyo i-drain nyo muna yung laman ng itong hose na ito, para makakuha nyo yung fluid, sahuran nyo para hindi siya magkalat, so ito lang, at saka ang tatanggalin ito tsaka dito. So yan mga sir, mga ma'am, nabakas na po natin yung steering pump ng 4JA1 Isuzu Crosswind, sportivo. Yan po yung yung steering pump. Ito ay hindi ko nabubuksan to mga sir, ma'am, kasi na-misdiagnose ako dito. Nung chinesting ko kasi itong steering pump ay okay naman, bubomba naman siya ng maayos. Tsaka yung vacuum, nagba-vacuum din siya, nagkakaroon siya ng vacuum pagka lalagyan mo siya ng fluid, tapos takpan mo dito, then hintayin mo ng matagal, tignan mo kung mawawala yung vacuum niya. Pagka hindi nawala yung vacuum, ibig sabihin okay to, ayos yung oil seal. Wala naman akong nakikitang tagas dito, yan, sa part na ito. So ang diagnose ko guys ay ito, yung pinaka reservoir niya, ng fluid. Bakit? Ayan, kasi ito ay barado na, so anong nangyayari, ito kasi meron sa loob pa ito, ayan, i-explain ko sa inyo mabuti. Hinugot ko yan sa loob, ito. So meron siyang strainer guys, ayan, meron siyang strainer, ayan, itong strainer na to, nalinis ko na ito, itong strainer ito ay hindi na makapasok yung fluid na galing sa gearbox, yung pabalik, yung return. Ayan, so punong-puno na ito ng dumi, ng sludge, so nahahati siya sa dalawang compartment. Ayan, so ito yung pinaka-return, so return dito, babangga siya dito, ayan, babangga, tas iikot yung fluid dito, pupunta doon, babalik, babalik siya doon sa loob. Ayan, so babalik siya, then dito yung suction mismo, ito yung nasa ilalim, yan. So ang position nito ay, kung ito yung return kasi high pressure, nakaganon siya, yan, nakaganyan. So bumabangga dito yung return fluid, hindi siya rekta dito sa sa strainer, so yung return fluid, ito kasi yung suction sa ilalim, so ganyan yan. So meron siyang division, may o-ring siya dito para yung pag pumasok yung return, yan, pag bumalik yung fluid na return, dito lang siya sa part na ito, sa part na ito lang siya pupunta, ayan. So ito ay maruming-marumi, punong-puno ng sludge yan, hindi ko na naipakita kung paano ko nilinis, ayan. So ngayon ay medyo malinis na, medyo, pero pag may time ako, papalitan ko na ito ng buo, ito, ayan. So bakit nagkakaroon ng bumabalik yung fluid?
no, yung tumatagas siya, no. Kaya naman siya tumatagas, guys. Yun nga, barado, isa rin dahilan dahil barado na itong strainer, no. So kapag barado na itong strainer, mangyayari niyan, hihigupin niya yung laman dito, no. Pag hinigop niya yung laman dito, di mauubos yung laman diyan. Pagbalik niya dito, guys, hindi na siya makabalik. Ang gagawin niya, tatapon niya, guys, hahanapan niya ng weakest part, no. Kaya nga ito ay nabutas na rin, ayan. So ayan, may butas na siya. And then itong dito siya lumusot eh. So lulusot na yan dito sa may o-ring nyo dito. Hanggang umangat na yan dun, guys, no. Tatapon na siya dito sa pinakatakip. Yan. Kung maluwag yung takip nyo, tatapon na siya dyan. Magkakaroon na siya ng pressure. Yan. So kaya nagkakaroon din siya ng hangin, guys. Kasi pagka bumomba na siya, guys, malakas yung vacuum pump niyan. Pag bumomba na yan, hindi, yung bumabalik na fluid ay hindi makapasok ulit, no, doon sa loob. Yun yung pinaka-suction, hindi siya maka-move doon, no. So hindi siya makabalik gawa nung parado ito, guys. Hahanap siya ng aakyat dito, hahanap siya ng ganun. Ngayon mangyayari niyan, mauubos yung fluid, magkakaroon ng hangin, makakahigop siya ng konting hangin dahil nga kinakapos yung fluid na pumapasok. Ngayon babalik siya dito, ayan, may butas dyan, oh. Ayan, babalik konti lang, guys, yung babalik. Yung the rest ay tinatapon niya. So ganun ang nagiging sistema niyan, no? Pagbalik ng fluid, konti lang yung fluid, ito ay na-empty na yung pinaka-suction. Empty na yung pinaka-suction niya. So yung fluid na konting bumabalik, nakakakaroon ng hangin at saka fluid, no? So pag nagkaroon ng hangin at fluid, yun medyo maganit yung steering natin. Tsaka sumisipol siya, no? So ngayon, ibabalik ko muna ito dahil maghintay muna ako ng parts surplus or medyo mahal kasi ang brand new nito. Yan. So ngayon, guys, ang tips ko lang sa inyo ay palagi kayong regular nyo i-check, or pag sa PMS ay palagi kayong magpapalit ng fluid nya, no. Yan, fluid. So yan, ganito yung nangyari kasi ito, guys, ay pampasada ito, guys, eh. Pampasadang unit. So pasada lang ng pasada, takbo lang ng takbo, hindi na maintenance. So ganoon ang mangyayari. So yun ang diagnosis ko, guys. Kaya nagkakaroon ng hangin, no, nagkakaroon ng bubbles, no. Pagkakaroon kasi ng bubbles yan, dadami yung fluid nyo, no. Kasi aangat dito kasi siyempre may bubbles na siya, no. So ibabalik na natin to, guys. Ayan, ganun ang pagkabalik niya, no. So kaya nga ito may butas, tas may o-ring para dito lang siya, no. Hindi agad yung return babalik dito. Kung tanggalin natin to, okay din naman, kasi syempre malakas yung return niya, magtatalsik-talsik yan. So ganyan siya, oh. Yan. Pag may time kayo, guys, silipin nyo rin ito. Pag naglinis kayo, sisilipin nyo, makikita nyo, guys, kung marumi. Yan yung strainer nya, ayan, oh. Kung marumi naman yung strainer. Pagbalik nyo man, ganun lang din naman pagbalik nyan. Ganun. Tatapat nyo lang doon sa may ayan. Babalik nyo na ganun. Medyo mahirap siya hugutin, guys. Ayan. So balik ko muna, tapos isalpa ko na ulit doon sa crosswind natin, no? Tapos para matesting natin. So yan, mga sir, no, balik na natin yung power steering, no? Konting linis lang din dito sa So ganun din kung paano nyo tinanggal, ganun din yung pagbabalik, So sa ba nilusot, dito ko to nilusot, eh. Dapat kasi tanggalin nyo itong hose, pero kung kaya naman, o di kaya itong air filter na na may elbow. So ganun lang din naman yan, lusot nyo lang din ng ganun, tapos tutusok nyo dun. So ganun lang, yan, and then lagay nyo na yung dalawang bolt dito, dalawang bolt yan. So ilagay ko lang yung bolt, guys, kasi walang taga video. So yan, naikabit na natin yung power steering, no, pero maluluwag pa yan. Then yung pinaka tangke, no, reservoir, ilalagay na lang din natin ito. Yan yung clip niyan. Then itong high pressure pipe, no. So sabay na rin natin magpalit tayo ng belt, no. Yan, so yung dalawang belt ng power steering at saka aircon. So yan, sabay na rin natin yan mamaya, kasi itong belt nito ay sira na, guys. So yan, ayan, usok na siya, oh. Yan, brittle na siya. So
Kita naman, tsaka lubog na, no? Lubog na. Yan, lubog na. Palitan na rin natin yan. Madali lang magtanggal niya pagka doon kasi yung tanggalan niya pag naluwagan niya, matatanggal niyo na to. Oh, ayan. Kapit na natin to. So, ayan guys, no, tapos na tayo. Na-tension na rin natin yung belt. Then, naikabit na natin yung mga fittings, tsaka yung high pressure. Yung dito sa may reservoir ng ATF na ano na natin. So, lagyan na natin siya ng ATF. Ayan. Hindi ko na nilagay yung strainer muna kasi malinis naman ito, no? Ayan. No need to strain siya. Ayan, lagyan natin. Ayan. Tapos paanda rin natin siya, no? Start lang natin makina. Ayaw mo natin takip baka bumulwak. Ayan. Start natin makina. Masusi. Ayan. Okay, check natin. Bubulwak ba? Para mawala yung bubbles. Ayan, okay yung takbo. Manginig kasi first start. Yun. Oh, ayan, oh. Dapat ganyan siya, oh. Babalik siya dyan. Tapos hihigupin ulit nung bomba. Hihigupin ulit doon. Ayan. Kanina, yung dati kasi bumubulbok dito, so walang bumabalik dito sa mga strainer niya, no? Ayan, ganyan dapat. Mas naglagan niya ng fluid para mawala yung ano, gula. Ayan. Ayan. So, kulang na ako ng fluid, dadagdagan ko kahit bibili ako ng fluid. So, ganyan. Para mawala yung gula niya, no? I-level nyo lang dito sa pinaka kita ng minimum and maximum. Kasi pag nag-init yan, naginit siya, ano siya tatagas din yan, bulwak din yan. Pag uminit na mag-expand kasi yung fluid. So ayan na guys, okay na tayo dyan. Sana may nakuha kayong konting tip sa akin sa demo. Tagdan natin yung takip. Ayan. Alright, so okay, tagdagan ko na ATF. Wala ko ATF. Bye bye, God bless. Don't forget to subscribe guys kung may nakuha kayong kahit konting tip sa thumbs demo. God bless you. So bago ko makalimutan guys, no, pagka andar nyo ng makina, iikot nyo yung manibela nyo. Ayan. Papuntang kanan, tapos papuntang kaliwa para yung mga mga bubbles dun sa linya dahil mawala. So ito okay na to guys. Dati kasi ito pagka pinihit mo to, nalangit-ngit siya, no? Parang gano'n, parang yun nga sabi ko nga kinukulang ng fluid, kinakapos siya. So wag natin wag natin sisi lahat palagi dun sa power steering, no? Kasi medyo masakit yan. Masakit sa bulsa yung yung pagpalit at pag repair nito. Kasi ito pagka pina-repair mo ito, siguro mga nasa 2,000 plus yung repair kit niyan, no? So yun lang pala problema. Ito lang pala, lilinisin nyo lang pala yan, no? Kung may budget naman kayo, palitan nyo na, no? Kung may budget, palitan nyo na kasi medyo sensitibo yung mga filter, yung mga strainer nya dun sa loob, no? Maliliit yung pinakabutas niya. So yun yung isang possible cause, no? Yun, okay na siya ngayon, no? At saka yung iba pala guys, di ko pa nasabi, yung intake minsan may biyak-biyak yung hose niya, no? Nakakahigop din ng hangin, kaya naapaw din siya, no? So yun nga, meron siya strainer guys, so sabi ko nga sa inyo may strainer yung loob niyan. Yan. So pag may time ako at makakita ako na medyo surplus o medyo mura-mura, papalitan ko na ito. Kasi may nakita nyo kanina may butas na yung strainer, no? So para lang magamit natin. Bago naman yung ating ATF, so walang problema. So yun lang guys, no? Na-share ko sa inyo. Basic, konting bagay pero makakatipid kayo, no? Makakamura kayo, no? Kaysa ipa-overhaul or bumili kayo ng bagong steering pump. Napakamahal niyan guys.
napakamahal. Pag pina-overhaul nyo naman yan, mahal din, abutin kayo ng 4-5, singil niyan kasi 4-5. Doon sa iba na pinagtanungan ko, papalitan nila ng mga seal, syempre kasama na labor doon. Yun lang. So nasolve natin yung problema nitong crosswind. God bless and bye bye.